Planong mag-Baguio soon? Tutok lang dahil ibabahagi namin sa video na to ang aming experience at expenses sa ilang tourist destination sa Baguio as a family. So make sure to watch till the end. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Burnham Park ang top destination kung may kasamang bata. Free entrance dito, so ang gagastusin nyo lang ay yung mga activities at pagkain sakaling magutom kayo. For activities, nag-swan pedal boat kami and here are the rates. Mauna po yung magpe-pedal po. Dalawang aga. Ang natatayo pag wala po magtatanggal na. Okay. Pedal now. Masaya naman siya, medyo nakakapagod lang yung pagpepedal. Please say hi! Hi! The agreement's so big. Nag-try din kami ng bicycle, so for 4 packs yung inavail namin for 250 pesos per hour. Ikot-ikot lang sa area, may tendency na magkabanggaan kasi di ganun kalaki yung space. Ay! Oh gosh! Pero kung may kid, mag-e-enjoy sila dito. Playground! Eto siguro ang haven ng mga kids sa Burnham Park, tong Children's Park. The twisty slide! Ang daming slides, may swings at malawak ang lugar, swak na swak para magtatakbo sila dito. Best time pumunta dito hapon kasi kahit nasa Baguio, ramdam ang init kapag tanghali pumunta. If religious kayo at pilgrimage site ang hanap, you should visit Our Lady of Lourdes Grotto. Well, 252 steps lang naman ang aakyatin nyo. Pero in our case, sa midway na kami nag-start kasi may kasama din kaming bata. Pero hindi na din talaga namin kaya. So for parking, nagbayad lang kami ng 50 pesos. Pagdating sa pinaka-grotto, nag-avail kami ng colored candles for 50 pesos. Then may guided prayers din sa candle station where you can make your wish or pray for something. Let the light Of your truth, guide me in your kingdom. Katabi lang ng Lourdes Grotto ang Mirador Heritage and Eco Park. So kung andito ka na, isabay mo na din to. May entrance fee na 100 pesos, tapos free naman yung 12 years old and below. Sikat na pinupuntahan dito tong Toriel Gate with hanging bell, as in may pila yung pagpapapicture dito. Marami pang picture perfect spots dito tulad ditong Arashima Bamboo Grove, Ifugao Houses at iba't ibang garden. Para ka nga lang nagminikla yung pag bumisita dito dahil puro akyat at baba ang gagawin mo dito. Although maganda naman yung hagdanan at may mga railings naman na mahahawakan. Overall, IG worthy itong lugar na to. Sulit for its entrance fee. Hindi kompleto ang Baguio kung walang strawberry farm. Para sa mga may sasakyan, eto nga pala ang parking rates nila. Marami na ding nagtitinda dito kaya matutokso kayong bumili. Naniningil nga pala sila ng 40 pesos each for environmental fee. Libre naman yung mga 7 years old pababa. Nag-avail kami ng strawberry picking. Yung rate nila during our visit ay 700 pesos per kilo. Wala namang limit sa number of pickers. May nag-assist sa amin papunta sa area. And so far, ito yung pinaka na-enjoy ng anak ko sa Baguio. Well, as a first-timer, nag-enjoy din kaming mga adult. Best time pumunta dito morning at make sure na may panangga kayo sa init like cup. If you're an artsy, then you should visit Ililikha Artist Village. Hindi man to masyado na-appreciate ng anak ko, pero for adults na into arts, this is a rare gem in Baguio. And the best part, entrance is free. You will be greeted by woodwork, sculptures, stained glass arts, and other art medium. Medyo masikip lang at may mga part na under construction. Pero bukod sa visual, dinayo din namin to dahil sa pagkain. Marami din kasing in-house restaurant sa village. We tried a cafe that offers vegan dishes and some refreshment na din for our lunch. Overall, sobrang aesthetic ng place. Ang naging problema lang namin dito ay yung parking space. Ang hirap kasi maghanap ng parking sa lugar na to. We also visited the newest Dragon Treasure Castle, and here are the things you should expect. First, their entrance fees are 165 pesos for regular and 132 pesos for senior, PWD at student. Yung anak ko na 4 years old, may bayad na. Second, may designated parking area which is 50 pesos na medyo may kalayuan from reception. Third, para makarating sa mismong castle, they provide free shuttle sa designated waiting area.
Walang time limit sa pag-explore ng castle, pero wala ka ding ibang makikita dito bukod sa castle. During our visit, may mga area na still under construction. And to be honest, we find the place a bit overpriced. Kasi magpipicture ka lang talaga dito, well at least you got an IG-worthy photo in a castle. If you're looking for an accommodation sa Baguio, we have a separate blog. And if you're wondering how much we spent on our Baguio trip, you can check the video link in the description. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Please don't forget to like and subscribe. Follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts. Thank you for watching. See you in our next! Bye-bye.